Sumang-ayon naman sa kanya ang dalawa at kasama ang mensahero na si Rix ay kaagad din silang nagplano kung paano nila maliligtas ang prinsesa. Dito ay kapulong ng prinsipe na si Nedeles ang mga pinuno ng iba't ibang bansa para humingi din ng proteksyon. Pinagtatawanan lang sila ng prinsipe dahil sa mga nauuto niya ito gamit ang peking espada. Nagplano na naman ito ng pag-atake sa ibang bansa gamit ang mga halimaw gamit ang demon na si Gazelle na tinutukoy ng ina ni Al sa sulat. Ngunit hindi na may sikmura ni Gazelle ang gawaing ito na nagdudulot ng pagkapaslang ng mga kasamahan niya pati na din ng mga tao. Sinampal siya ng prinsipe at tinakot na naman ito gamit ang kanyang iniibig. Pumasok naman ang prinsesa dahil sa nakita niyang pananakit ng prinsipe. Biglang dumating ang isa niyang kawal at ipinaalam sa prinsipe na nagkaroon umano ng problema ang karwahe para sa seremonya. Nagalit ang prinsipe at kaagad na pinapaayos ang problemang ito. Dito ay nagpadala ng sulat ang isang kawal ng kaharian ng Antisburg at patungo pala ito sa mensahero na si Rix. Gusto ni Rix na maunang pumunta sila Al sa Antisburg gamit ang karwahe at titipunin niya umano ang mga halimaw para maipakita sa mga tao na peke ang espada. Kung mapatunayan na umano na peke ang espada ay siguradong hindi na matutuloy ang seremonya. Tinanong ni Helen si Rix kung paano niya matitipon ang mga halimaw. Dito na sinabi ni Rix na isa din siyang demon at miyembro din ng Shadow Puppets. Gulat na gulat ang tatlo nang malaman nila ito at nabanggit na din ni Rix na isa umanong tao ang iniibig ng demon na si Gazelle. Matagal-tagal na ding naninirahan si Gazelle kasama ang mga tao. Kaya alam din ni Rix ang nararamdaman ni Gazelle tuwing pinapasalakay sa kanya ang mga tao. Pagkapasok nila ay kaagad naman silang pinaghinalaan at hinabol ng mga kawal. Dito na inihagis ni Helen si Al sa gusali kung nasaan ang hostage o ang iniibig ni Gazelle. Kaagad itong nalaman ng mga kawal at dali-dali din silang inatake ni Al gamit ang daladala niyang mga gulay. Dahil sa mabigat na bagay na nakatali sa paa ng babae ay binuhat niya na lang ito para makalabas sila ng gusali. Nagkasalubong silang tatlo habang hinahabol ng mga kawal at nakarating sila sa simbahan. Nagpatuloy si Al at hinarap naman nila Helen at Rory ang mga kawal para magpahabol lang din. Habang sa loob ng simbahan ay inumpisahan na ang seremonya ng kasal. Nang hahalikan na ng prinsipe ang prinsesa ay bigla namang may tumama na pinto sa prinsipe. Nagulat at napaiyak ang prinsesa nang makita si Al ngunit humarang naman dito ang prinsipe. Isiniwalat dito ni Al na peke ang espada at pinagtatawanan lang siya ng prinsipe. Hinamon niya si Al kung kaya niyang patunayan na peke ang espada nang bigla namang dumating ang isa niyang kawal at sinabi ang paglusob ng mga halimaw. Gustong ipagamit ng mga tao sa prinsipe ang sacred sword para umano mapuksa ang mga halimaw. Tinawag niya si Gazelle para kunin ang espada ngunit nakita niya itong nakayakap na sa iniibig nito. Nagulat ang prinsipe papano napunta doon ang hostage niya at dumating naman dito si Rix para ibigay ang sacred sword sa kanya. Nag-aalinlangan ang prinsipe na hawakan ang espada hanggang si Al na ang kumuha nito at inihagis sa papasok na halimaw. Sinira lang ito ng halimaw at napatunayan nila Al sa harap ng maraming tao na peke ang espada. Habang pinapatras ni Gazelle ang halimaw ay dito na rin niya sinabi ang mga panloloko na ginawa ng prinsipe at mga pinapagawa sa kanya. Biglang natawa ang prinsipe dahil huli na umano ang lahat dahil pinalusob niya ang mga halimaw noong isang gabi sa kaharian ng Magus. Dumating naman dito sila Helen at sinabi na hindi umano babagsak ang kaharian ng Magus. Dahil katapos ng pag-atake ng mga halimaw ay nagpaturo umano kay Rory ang mga adventurer at mga kawal dahil gusto nilang protektahan ang kaharian. Pagkadating ng mga kawal ay akala ng prinsipe tutulungan siya ng mga ito ngunit alam na pala ng mga ito ang mga ginawang panloloko ng prinsipe. Susubukan sana ng prinsipe na saksakin ang hari ngunit napigilan ito ng gulay na hinagis ni Al at sinuntok din niya ito. Niyakap naman ng prinsesa si Al na ikinagalit ni Rory at si Al ay sarap buhay lang na kunwari pang inilalayo ang prinsesa. Pagkalabas ng hari ay sinalubong naman siya ni Rix at may iniabot na sulat. Ayon kay Rix ay para umano ito sa prinsipe na galing sa hindi pa matukoy na tao na naglalaman ng mga pinaplano nila. Nalaman kaagad ng hari na miyembro si Rix ng Shadow Puppets. Ayon kay Rix na may ibang tao pa umano ang nagmamanipula sa mga plano ng prinsipe at pinapag-ingat muna niya ang hari. Bumisita naman ang prinsesa sa guild para magbigay ng gantimpala bilang pasasalamat sa ginawa nilang pagprotekta sa kaharian. Nagharap naman si Rory at ang prinsesa sa katauhan ni Philia at kahit sa sakahan ay pinuntahan nila si Al para papiliin sa kanila. Tinanong nila si Al na baka may iniibig na ito na ibang babae at sumagot si Al na meron umano. Kaagad na umalis si Al pagkatapos niyang makakuha ng gulay at ang mga gulay na ito ay inialay niya sa nagngangalang Ilvia. Dito ay ipinakita ang nakaraan ni Al at ng babaeng si Ilvia. Unang nakita niya si Ilvia nang madakip ito dahil sa pagnanakaw ng mga gulay.
Nakawala ito at kinuha ang mga patatas na ibibigay sana ni Al sa mag-asawa. Sinundan ito ni Al na may dalang sopas para ibigay kay Ilvia. Dahil sa mailap si Ilvia ay iniwan na lang ito ni Al at umalis din kagad. Bumalik uli si Al na may dala na namang pagkain para ibigay sa kanya. Pagbalik niya uli dito ay nagpakita na si Ilvia at nakapag-usap na sila. Biglang dumating ang mga ninakawan niya noong isang araw at plano nilang ibenta siya sa slave trader. Nagmakaawa si Al na pakawalan nila si Ilvia at siya na umano ang magbabayad ng mga ninakaw nito sa kanila. Dumating naman ang ama ni Al at pinag-usapan ang mga nangyari. Nang marinig na ng ama ni Al ang sitwasyon ay nagpa siya itong ibigay ang bigas na daladala niya bilang kabayaran sa mga ninakaw ni Ilvia at kaagad naman itong tinagap ng dalawang lalaki. Balak namang ibalik ni Ilvia ang mga patatas na kinuha niya kay Al. Nagpasya sila Al na kunin ito at araw-araw umano sila gagawa ng sopas mula dito. Sa araw na iyon ay inampon na din ng kanilang pamilya si Ilvia. 2 taon makalipas habang nasa sakahan sila ay nakita nilang nagtatakbo ang kaibigan ni Al na si Testa at hinahabol ng mga killer bees. Buti na lang at dumating ang ina nila Al at kaagad nitong napatay lahat ng killer bees. Umalis naman kaagad ang kanyang mga magulang para maghanap ng malilipatan. Tinanong ni Al si Testa bakit umano ito hinahabol ng mga killer bees na hindi naman ito karaniwang nakikita sa lugar. Dito ipinakita ni Testa ang mapa ng kayamanan umano na makikita sa kagubatan sa likod ng nayon. Nagpasya silang dalawa na puntahan ito at iniwan nila si Ilvia. Habang naglalakad sa kagubatan ay nabanggit ni Testa kay Al ang trato ng ibang kabataan kay Ilvia. Dito na rin napagtanto ni Al na kaya pala palaging naghahanap ng malilipatan ang mga magulang niya ay para din sa kapakanan ni Ilvia. Nang malapit na sila sa tinutukoy sa mapa ay may naapakan silang bato na nagpabiyak sa malaking bato at nahulog sila dito. Nagulat sila sa nakita nila sa loob at may nakita si Testa na bato na may nakasulat na hindi nila mabasa. Nang hinawakan ito ni Al ay bigla itong nagliwanag at nakita niya ang isang halimaw. Pagkagising niya ay napuno na ng abo ang kanilang nayon mula sa pagsabog ng bulkan simula umano nang mawalan siya ng malay. Lubhang naapektuhan ang mga tao dahil sa pagkasira ng mga pananim na pangunahing pangkabuhayan, mga bahay at maging ang tulay na dinadaanan papunta sa kaharian ay nasira din. Pilit na lang pinagkakasya ng pinuno ng kanilang nayon ang natitirang pagkain na naisalba nila. Pinuntahan nila Al ang kanilang pananim ngunit nasira na din ito dahil sa mga abo. Habang pinagmamasdan nito ay biglang sumakit ang dibdib ni Al at nanghina ito. Pagsapit ng gabi ay balak sanang nakawin ni Ilvia ang mga pagkain habang natutulog ang kanilang pinuno ngunit naalala niya ang mga sinabi ni Al. Dahil sa mahina pa rin si Al ay pinagsasama ni Ilvia ang pagkain para sana sa kanilang dalawa at ibinibigay itong lahat kay Al. Araw-araw niya itong ginagawa hanggang sa bumigay na ang katawan nito dahil sa malnutrition. Nakita siya ni Testa at kaagad na ipinaalam kay Al at nagtataka si Al paano ito nangyari kay Ilvia gayong meron naman daw pagkain galing sa kaharian na palaging sinasabi ni Ilvia sa tuwing ibinibigay sa kanya ang kanyang parte. Dito na nalaman ni Al na nagsisinungaling lang pala si Ilvia at kaya pala nagtataka din siya dahil mas dumami ang kanyang parte kumpara sa nakasanayan.